Good morning, kaibigan. Isa ba kayo sa mga milyong-milyong nakakaramdam ng anxiety? O yung sobrang takot, nervyos, na akala mo mamamatay ka na? Kaibigan, di ka nag-iisa. Kasi kahit ako man ay tinamaan ng ganyan. Kaya nga ngayon, binidyo ko yung sarili ko. Kasi gusto ko mag-share sa inyo kung ano yung ginawa ko, ano yung mga paraan ba para malampasan yung anxiety o panic attack. Ang anxiety pala, iba-ibang klase yan. Yung share ko ngayon, yung tumama sa akin, yung panic attack o sobrang nervyos na yung akala mo mamamatay ka na. Share ko lang po pala, first panic attack ko. Sinugod ako sa ospital. Madaling araw. Kasi may naramdaman ako sa may dibdib ko. Akala ko may aatakihin ako sa puso. Bilis ng tibok ng puso ko. Grabe kung ano yung tumatakbo sa isip ko. Ganun pala yung pakiramdam nun. Tapos, nung nasa hospital ako, in-exam ako, ECG, blood test, normal naman lahat. Nagpapanik lang talaga tayo. Hanggang yun, nalaman ko na anxiety pala yun. Sobrang hirap talaga yan. Kaya nararamdaman ko kayo. Kasi sobrang hirap na halimbawa, post ka sa social media. Hindi mo magawa palang mag-post sa social media. Kasi nandun yung takot na baka husgan ka ng mga tao. Na, ay, nag-iinarte lang yan si ano, nag-iinarte lang yan. Naghihingi lang yan ng simpatya. Hindi. Yung may mga anxiety kasi, gusto nila ng makakausap, gusto nila ng tao makakaintindi. Pero, mahirap sa part is baka pinapangunahan sila ng takot na baka mahusgahan lang, baka mapagtawanan lang. Kaya sa mga makakanood sana nito, kung may alam kayong tao po na may anxiety, huwag nyo pong pusgahan agad. Sana po ay intindihin nyo. Kung maaari nga po, ibigyan nyo ng payo. Palakasin nyo po ang loob nila. Kasi po, mahirap talaga yung anxiety. Mahirap siya, sobrang hirap. Nandiyan yung mga gabing hindi ka makakatulog. Na daming tumatakbo sa isip mo. Kaya, sana kung sino man po yung may anxiety, huwag po kayong mahihiyang mag-share din sa ibang tao. Pero piliin nyo lang po muna yung tao na pag-sharean nyo. Yung alam nyong sobrang close sa inyo. Yung handang makinig sa inyo. Yung alam mong hindi ka husgahan. Kasi once na parang nahusgahan ka, once na parang binaliwala ka lang din, parang nakakadagdag pa yon sa isipin mo. Nakakadagdag pa yung sama ng loob mo. So, hindi yun makakatulong sa'yo. Paano ko nga ba nalampasan yung anxiety? Paano ko nilabanan? Ito ang pinaka number 1 pong solusyon. I-share ko sa inyo. Ang pinakauna po ay magdasal tayo. Si Lord po ang pinakaunang solusyon sa lahat ng problema. Kasi lahat po yan na nangyayari sa inyo. Lahat po yan na nararamdaman nyo. Lahat po yan ng mga worries nyo. Lahat po yan ng mga problema nyo. Si Lord po ang solusyon. Minsan nangyayari to sa buhay natin kasi nga nakakalimot tayo sa Kanya. Porket nung mga nakaraan, sobrang saya mo, mapera ka, wala kang problema. Nakakalimutan natin si Lord. Kaya, ngayon, simpleng problema, boom, tiklop tayo. Simpleng problema,
lagapak tayo. Simpleng problema, dinadamdam mo na ng maigi. Simpleng manararamdaman, iisipin mo na may sakit ka. Kasi nga nakalimutan natin si Lord. Sa lahat ng problemang dumaan sa akin, sobrang bigat nun. Dumating yung araw na may kakilala po ako, humingi ako sa kanya ng advice, at yung sinabi niya sa akin na yun na nga, idasal ko lahat kay Lord, isuko ko lahat ng problema ko, ng worries ko kay Lord. Kilalanin mo ulit si Lord. Kasi nga kinalimutan mo siya. Parang ganyan, boom! Tumama sa akin yun. Sabi ko, oo nga no. Kasi sa buhay ko, parang, oo nga, naalala ko lang si Lord pag may problema. Aminin nyo din, ganyan din po kayo. Pag may problema, sa kanya lang maalala si Lord, which is mali po. Kaya minsan nangyayari yung ganito sa atin kasi nagpapaalala lang din si Lord na, uy, di mo kailangan suluhin yung mga problema mo. Uy, di mo kailangan pasanin lahat yan. Nandito ako. Parang yan yung gusto niyang sabihin sa atin. Yan yung gusto niyang iparamdam sa atin. Na kaya minsan may problema kasi kumbaga ititrain niya tayo para maging malakas. Ititrain niya tayo para sa future natin. Pero ang problema sa atin, kinakalimutan natin siya. Kaya minsan nangyayari sa atin yan. So, ako, sinishare ko lang po ito kasi ako ay nakaranas ng anxiety. So, pinaka-main na ginawa ko is kinilala ko po si Lord. So, everyday, nagigising po ako. Pasalamat tayo agad. Pray tayo agad. Pinakaunang blessing na tanggap natin is yung bagong araw na binigay sa atin. Sa lahat po, papasalamatan natin si Lord. Lahat idadasal natin. Yun po ito yung malaking tulong. Kung may anxiety ka, ano ba naman po yung konting oras para i-align natin yung time natin kay Lord. Magdasal tayo. Sabihin natin lahat ng problema natin. Isuko natin yung mga worries natin. Humingi tayo sa Kanya ng tulong. Tapos mararamdaman nyo po, ang gaan sa pakiramdam. Diba po? Tapos po, isa pa, ano ba? Magbasa po kayo nito. Bible. Ito po. Sobra itong magpapalakas sa inyo. Kasi nandito po lahat. Alam nyo po, share ko lang. Kung di pa siguro ko tinaman anxiety, di ko pa ito mabubuklat. Di ko ito mababasa. So, parang, blessing in disguise din siguro kung masasabi. Pero parang, boom, talagang grabe yung hit sa akin nun. So, ngayon, yun naman po talaga ang pinaka-solusyon. Pinakaunang solusyon. Meron pa mga ibang solusyon, pero ito talaga. Ito talaga yung pinakauna po talaga. Pinakaunang solusyon para malampasan niyo yung nararamdaman niyo na anxiety sa buhay niyo. Si Lord po ang pinakasolusyon. Dasal po ang pinakasolusyon. Basahin natin yung Bible. Yun yung pinakasolusyon. Kung nagagawa nga natin pong magbabad sa social media, sa mga online games, ano po ba naman yung konting oras para i-align natin sa Kanya? Di ba po? Sana po yung video na to ay makapagmulat sa inyo, makatulong sa inyo ng kahit po konti para yung mga nararamdaman po ninyo ay gumaan. Basta po, ito lang po yung tatandaan nyo. Maraming tao, sabihin natin, sa dinami-dami ng tao, lahat yan di-disappoint ka. Pero si Lord, hindi. Yan po yung tandaan nyo. Kung may problema po kayo,
ina-attack kayo ng anxiety, nagwo-worries kayo, problemang pinansyal, idasal nyo po. Ihingi nyo po ng tulong kay Lord po. So, hanggang dito muna po yung video na to. Sa mga susunod po, siguro, i-share ko din yung mga home remedies para mas lalong makatulong yung mga dapat mong gawin o hindi mo dapat gawin pag ina-atake ka ng anxiety. Siguro sa sunod po na video. Salamat po sa panunod nyo o sana po ay nakapagbigay ako ng konting liwanag, pag-asa na yung anxiety ay hindi siya madaling lampasan. Hindi siya madaling problema. Pero kaya natin. Kung nagawa ko, kaya nyo rin po. Magagawa nyo rin yan. Nagtiwala lang po tayo kay Lord.